Naghahanap ba kayo ng madidiscover mga magagandang pasyalan dito sa Pilipinas? Hindi lang magagandang tanawin gaya ng mga isla na inyong matutuklasan dito. Meron ding masasarap na pagkain at dito din ay talang isa sa mga importanteng kaganapan sa ating kasaysayan. Pues, sagot ko kayo dahil pupunta natin ang isa sa mga underrated na probinsya dito sa Pilipinas, ang probinsya ng Leyte. Ang Leyte matatagpuan sa Eastern Visayas at Tacloban City, ang kabisera ng probinsya na ito. Dito magsisimula ang ating pagtuklas sa ganda ng Leyte. Dito kasi sa Tacloban ay sasakay tayo ng UB Express na biyaheng Palumpon Leyte, kung saan naabutin ng 3 oras ang biyahe. Kinabukasan ay agad kong dilibot ng sandali ang bayan ng Palumpon. Di ko na nakuhanan ng biyahe kagabi gawa ng pagod na din. Simple at isang masaganang bayan ng Palumpon. Buhay pa pala dito ang padyak, isang maliit na pedicab na pwede mong sakyan. Nasa 10 to 20 pesos lamang ang bayad dito kada tao. Dito tayo sa Palumpon upang punta ng isa sa mga sikat na pasyalan dito sa Leyte, ang Kalangaman Island. Tumungo ako dito sa kanilang tourism office para mag-register at magbayad. Pwede din kayo mag-register online para less hassle. Before we go on the Kalangaman Island, this is a small orientation. Prohibited in the island, first use of soap, shampoo, conditioner, large rooming, fishing gear are prohibited. Portable generators, making for driving in case of use styrofoam, bawal. Tapos yung mga basura natin, segregate na po natin lahat. Pag uwi nyo mamaya, yung basura nyo dito na ilagay sa bangka, taga-bangka na magtapon doon sa basurahan. Pwede din rumenta ng mga boat, kayaks o scuba diving kung trip nyo din. Aabutin ng 1 oras lamang ang biyahe mula sa bayan papuntang isla, at kung makikita ninyo sa mapa, malapit na din ang Kalangaman sa Cebu. Kaya madami ding mga turista na sa Cebu na nanggagaling at accessible din ito from Cebu. Makalipas ang 1 oras ay narating ko na ang Kalangaman Island. Kilala ang Kalangaman Island hindi lang sa malino na tubig at pinong buhangin nito, dahil din sa napakaganda nitong sandbar na may habang halos 700 meters ang haba. Sayang lang dahil yung punta natin ay high tide at mga hapon at umaga lang daw ito lumilitaw, kaya hindi din natin nakita yung buong sandbar. Pero okay lang, madami pa naman ng next time para makita ito ng buo. So nandito na tayo sa dulong part ng Kalangaman, dito sa kabilang side niya. Kung makikita niyo yung silhouette na yan, yan na yung Cebu. Yan na tayo kalapit sa Cebu. Tapos itong part na to parang Biliran and Masbate. Ang west side ng Kalangaman, wala nang masyadong tao dito. Andun lahat sa harap. Then dito may sandbar din, kaso at this time kasi high tide kasi ngayon. Ang pangalan ng Kalangaman ay na-derive sa salitang Cebuano na langgam, na ang ibig sabihin sa Tagalog ay ibon. Dahil pag makikita mo daw ito ng malayos at tanaw mo ang sandbar, ay para daw itong hugis ibon na lumilipad. Naligo na din ako kasi nagpunta ka na lang din naman sa isla at malinaw na yung tubig. Ba't hindi pa sulitin? Kaya ayan, nagpabad na din ako. Tapos konting lakad sa maiksing sandbar at umaasa na baka sakaling humupa na yung tubig at makita na. Ngunit wala talaga, bigo. Mukhang gusto pa akong pabalikin dito ah. Ang ganda talaga ng Kalangaman Island. Worth it yung layo at pagod sa biyahe. Definitely wag ninyo itong kakalimutan sa inyong bucket list kung magagawi kayo ng Leyte. Pagdating ng 2:00 ay kami ay sumakay na ng bangka at bumalik na kami sa Palumpon. Mga tansyang 3 PM ang balik namin sa Palumpon. Dito na tayo sa ating accommodation dito sa Palumpon, Leyte. Ang pangalan ng ating accommodation dito ay Maria Lourdes Inn. Check nyo na lang sa Agoda, saka check nyo sa Facebook page. Tiro-room tour ko kayo dito bago tayo umalis ng Palumpon, babalik ng Tacloban. So recently ito yung twin bed siya, kung dalawa kayo. Yan. So meron sa baba, sa taas. Then merong upuan, mesa, to TV, may Netflix yan. Aircon, malamig yung aircon, good yun. Then ito, meron yung sumulay ng gamit dyan. So amenities, coffee, pampainit ng tubig. Then ito yung banyo. So may shower, may simpleng gripo, then lababo dito, yan, salamin.
Then may shampoo, sa conditioner, may tuwalya din, may tissue. So kompleto na. So kung ina-budget naman kayo at gusto nyo maghanap na, kung gusto nyo talaga maghanap ng budget friendly na hotel, I suggest dito kayo magpunta sa may Maria Lourdes Inn, dito sa may Washington Street, Palompon, Leyte, sa mismong bayan mismo. Tapos walkable naman siya kung pupunta kayo ng tourism area ng may Jollibee or merong mga ibang pwede kayong puntang kakainan. Nandito nagkalat lang. Nabook ko to sa Agoda, almost 700 pesos for one night. Minsan may promo kaya bumababa. Minsan siguro pinakamamahal na yung 1,000. Pero i-rate ko to ng 10/10 kasi maganda, simple lang siya, at the same time komportable ka. Pagkatapos mag-wash up ay sumakay na ako ng padjak upang hihatid ako sa mismong terminal kung saan sasakay tayo ng van na pa Ormoc. Wala na daw kasing van na biyaheng pa Tacloban sa mga ganitong oras, kaya kailangan natin mag-cutting trip at mula Ormoc ay magta-transfer tayo ng van na papunta namang Tacloban. Aabutin ng nasa 3 hours din ulit ang biyahe. Kinabukasan na dito na ulit tayo sa Tacloban City. Hindi na ako nakapag-vlog nung nasa biyahe kahapon dahil na din sa pagod, at ngayon naman ay pupunta tayo sa Palo, Leyte, kung saan may mga pasyalan tayong mga gandang tanawin at isa sa mga makasaysayang landmark dito sa Pilipinas. Morning, nandito na tayo sa Palo, Leyte. First stop pupunta natin dito is yung Gidangan Hill. And then pupunta tayo sa Cathedral, and then nasa likod ko yung munisipyo ng Palo. Nasa 500 meters din ang taas ng Gihagdan Hill kung saan may mga Station of the Cross dito, at ito ay dinadayo kapag Holy Week ng mga namamanata. Malamig dito kasi may mga puno. Best time talaga pumunta dito umaga para hindi ganun katirikan yung araw. Yes, we made it. We're in the top of. Hindi lamang ito isang religious site dahil ito ay naging parte din ng World War II. Ang burol kasi na ito ay isa sa mga naging critical spot ng mga Hapon laban sa mga Amerikano at Pilipino. Kumbaga isa ito sa mga naging strategic position nila dahil nga ito ay mataas. Dayo to kapag ka Holy Week. May mga lokal din dito na nagpupunta lalo na sa umaga, nag-exercise, umakyat baba, then physical activity din. Then anytime naman pwede kayong pumunta rito, wala naman siyang bayad, free for all naman siya, kaya ano pa. Tulad naman nating binisitang Metropolitan Cathedral of Our Lord's Transfiguration o Palo Cathedral na malapit lang sa mismong bayan. Twin Tower ang pagkakadisenyo ng simbahan na ito na inayos ni Father Agustin de Consegra. Sa ito sa pinakalumang katedral dito sa Leyte na itinayo pa noong 1596, at noong World War II ay ginawa din ng katedral na ito bilang hospital para sa mga sundalong Amerikano at Pilipino. Ganda din ng loob niya at kulay ginto ang mismong altar sa loob. Tapos ito ay tumungo tayo sa isa sa kilala at makasaysayang pangyayari sa ating history, ang MacArthur Landing Site. Dito na tayo sa MacArthur Landing Heritage Park. Ito yung isa sa mga sikat dito sa Palo, Leyte dahil dito naglanding si Douglas MacArthur nung time na bumalik siya dito para tulungan yung Philippine Forces para talunin yung mga Japanese forces dito sa Pilipinas. Taong October 20, 1944 ay bumalik na si General Douglas MacArthur sa Pilipinas upang tuparin niya ang kanyang pangako na matalo ang mga sumakop na Hapon. Dito ang kanyang famous line na I shall return, ang isa sa mga tumatak sa mga Pilipino at Amerikano upang tuparin ang kanyang pangako. Hindi naman dito nabigo dahil nung siya ay bumalik dito na din unti-unting naliberate ang Pilipinas sa kamay ng Imperial Japan. Ang kanyang revolta ay gawa sa bronze at ito ay dinadayo ng madaming turista o bisita, hindi lang sa iba't ibang tao sa Pilipinas kundi mga foreigner din.
Pagkatapos ito ay bumalik na ng Tacloban City at subod naman nating pinunta ng isang museum na ipinatayo noong kapanahonan ni President Ferdinand Marcos Sr. Santo Niño Shrine and Heritage Museum ay tinayo noong 1970 ni dating First Lady Imelda Marcos. Ito ay itinayo bilang isa sa mga presidential house ng pamilya Marcos. Ang heritage house na ito ay showcase lang pamilya Marcos ng kanilang buhay noon. Ang bawat kwarto ay may mga unique design na nire-represent ang mga rehiyon sa Pilipinas at makikita dito ay mga display ng mga projects na napatupad noong panahon ng Administrasyong Marcos Sr. Nafi-feature din dito ang iba't ibang mga religious artifacts, antique collection at art pieces. Kasama din dito ang isang maliit na chapel kung saan may imahe ni Santo Niño na patron saint ng Tacloban. Kaya naipangalan din ng mansion na ito bilang Santo Niño Shrine. Hindi ko na mabilang yung mga kwarto dito sa dami. Nagpas-10 yata ito at first time ko din makapasok sa ganitong mansion na napakalaki na para bang nasa Malacanang ka na din. Inabot din ng almost 1 oras ang tour at sa pag-iikot sa buong mansion. Katapos ay tumungo naman tayo sa Santo Niño Church sa downtown Tacloban. Classic look din ang may offer ng simbahan na ito na patron saint ng mga taga-Tacloban at lugar din ng mga nananampalataya lalo na kapag fiesta ng Santo Niño na ginaganap tuwing Enero ng taon. Dito na tayo sa provincial capital ng Leyte. Ito na pala yung luma. Yung ginagawang bago is nandun sa Palo, yung isang bayan sa kabila, yung pinunta natin kanina. So ang ganda ng view ng ano nila ng kanilang provincial capital. Dinadayo din talaga to sa Tacloban. Punta natin yan sa loob. Yun na yun nung 1917 nung nasa American colonial pa tayo. Ang capital na ito ay naging sentro ng probinsya ng Leyte. Neoclassical ang disenyo ng Kapitolyo. Alam nyo ba na ito ay naging capital ng Pilipinas? Noong 1944 kasagsagan ng World War II ay temporary itong naging capital ng Philippine Commonwealth nung ito ay unti-unting pinapalaya ang Pilipinas laban sa Imperial Japan. Sergio Osmeña ang nalumpang president dito na na-witness din ni General Douglas MacArthur. Kahit tanghali na tayo naman ay kumain sa isa sa mga sikat na kainan dito sa Tacloban, ang Felicia's Cafe. Kung papasok kayo dito ay parang isang lokal na kainan lamang ito, ngunit isa ito sa mga pinakamatagal na dito at isa sa pinagmamalaki nila ay ang kanilang halo-halo. Tara, kain muna tayo. Pagkatapos kumain ay syempre hindi tayo papayag na hindi matikman ang kanilang halo-halo, kaya naman umorder din tayo. Legit niyang masarap ang kanilang halo-halo, walang duda, kaya binabalik-balikan ito ng mga lokal. Kaya I suggest na kung magagawi kayo dito sa Tacloban ay wag ninyo itong papalampasin. Down to last tour na ang ating pupuntahan at ang susunod natin ay isa sa mga memorial site dito sa Tacloban, ang MB Jocelyn. Taong 2013 nang sinalanta ang Eastern Visayas ng isang bagyo na ang pangalan ay Typhoon Yolanda. Matindi ang naging pinsala nito sa Tacloban kung saan ito ay kinukonsidera na isa sa pinakamalakas na bagyo na itala sa mundo. Ito yung ginawa nilang memorial marker. Kasi noong panahon noong 2013, nung tumama yung bagyong Yolanda dito sa Tacloban, dahil sa lakas ng storm surge, tumama dito yung isang barko, lumagpas siya dito sa may mismong area kung saan bumangga yung mismong barko. After nun, ginawa nila to ng parang memorial, alaala na lang din sa mga namatay nung Typhoon Yolanda. Sabi nga nila, hindi ka daw nakarating ng Leyte kung hindi mo mapupunta ng lugar na ito dahil ang huling papasyalan natin ay ang San Juan Nico Bridge na isa sa pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas. Dati napapanood ko lang ito sa mga telebisyon at nakikita sa Facebook, pero ngayon kitang-kita na siya ng aking dalawang mata. Dito na tayo sa San Juan Nico Bridge, ang pinakamahabang tulay dito sa Pilipinas. Pero napakaganda ng structure na to. Talagang hindi lang ito isang tourist attraction, kundi ito ay talagang interconnectivity ng mga pumupunta sa Mindanao, pumupunta ng Maynila. Napakagandang technology o napakagandang proyekto na nagawa. Ito ay may habang estimated na 2 kilometers at malaki ang naitulong nito para mapalakas ang ekonomiya at transportasyon ng dalawang province island na Samar at Leyte.
Bago tayo bumalik ng Maynila, hindi tayo po pwede na wala tayong pasalubong. Ay may mga mabibilan dito ng pasalubong at isa sa mga sikat at aking personal favorite, ang muron. Ang muron ay isang klase ng kakanin na may malagkit na kanin, gata at cocoa powder kung saan ito ay may lasang matamis at tsokolate. Gusto nyo naman ng ibang flavor ay pwede din ang ube flavor. Meron din ibang delicacies gaya ng suman latik, binagol, bukayo at leyte kalamay na perfect sa inyo bilang pasalubong. Sa bawat lugar na ating nadidiscovery at napupuntahan, ang tanong natin madalas ay kailan kaya tayo makakabalik dito? Sa aking ilang araw na pananatili dito sa Leyte, nasaksihan ko ang mga ganda nilang pasyalan at ang init ng kanilang pagtanggap sa akin bilang isang turista. Hindi lang yan dahil punong-puno din ng impormasyon ang mga napuntahan natin na nakaukit na sa kasaysayan ng ating bansa. Masasabi ko na ang ganda mo Leyte at proud kong sasabihin na Leyte, I shall return.